Hi guys! Sa nagtatanong sa akin, how did I meet my husband guys? How did I meet my husband? Well, I met my husband, he went to the Philippines. That was 2002. Oo. Kasi yung asawa ko guys, ano yan siya, may cousin ako dito sa Georgia. Opo. Hindi nagtanong siya sa cousin ko, sabi niya, if may kapatid ba daw yung cousin ko. Sabi naman ng cousin ko, wala, may kapatid yung cousin ko pero may asawa na. Pero naman yung cousin ko, sabi niya, may mga ano siya, pinsan. Oo. Tapos itong pinsan ko naman, may mga ano na din. May mga jowa na din sila. Oo, sabi, nabanggit naman din ng pinsan ko, sabi niya is, may pinapaaral siya. Ako yun. Ako yung pinapaaral niya. Opo. And then, sabi niya, okay. So, pumunta siya doon sa Pilipinas. That was 2002. Oo, yun ang first time na meet ko siya. But anyway, pumunta siya doon. And then, tapos pumunta doon sa, sa dagat. Doon mag-meet. Oo. May may sumama na dalawang pinsan ko, opo, ay sila naman, may na sila, boyfriend na po sila, oo, siyempre, sinabi nila kung ano ang totoo talaga, oo. Ako naman, ayaw ko sanang sumama, sabi naman ng pinsan ko na nasa Pilipinas, sabi niya, hey, sumama ka, sabi ko, ayaw ko. Alam mo naman, mahiya talaga ako kasi hindi ako marunong mag-English. I don't know how to speak English, so that's the reason why I don't wanna go with them. But anyway, sabi ng auntie ko, nagalit siya sa akin. So, sumama din ako. Nung sumama ako, siyempre, kaya ako, upo lang ako, wala akong himik. Pero yung asawa ko talaga, nakatingin siya sa akin. Nakatingin siya sa akin, guys. Oh, di ba? Wala akong ano noon, yung may ano pala siya sa akin. May gusto pala siya sa akin. Oo. So, and then, pumunta siya doon, and then hang out. Nag-usap-usap. Nag-usap-usap noon. And then, sabi niya, sino ba daw ako? Sabi niya, yan ang pinsan ko. Nag-aaral yan, ganun-ganon. Siyempre, oo, nag-aaral ako noon. That was, ako, 2 years, lang kasi ang kinuha ko, yung secretary, computer secretary lang po ang kinuha ko. Oo. And then after noon, siyempre, nag-uusap-usap na, oo. So, umuwi na kami sa bahay. Umuwi na kami sa bahay. So, pag uwi namin sa bahay, ayun, tumawag. Ang tawag, imbitahan daw niya ako, daw kami, mag-date. Tumawag, nag-date yung ko. Nag-date kami. Sabi ko, mag-date kami. So, hinatid niya ako, sinundo ako ng aking asawa. Oo, yung napangasawa ko ngayon. Oo. So, sinundo niya ako, punta kami sa park, punta kami ng restaurant, o usap-usap kami. Nag-usap kaming dalawa, and then after noon, hinatid niya ako sa bahay. Oo, hinatid niya ako. So, 2005, bumalik na naman siya doon sa Pilipinas. Oo, we have a long engagement ng aking asawa po. Oo, ang communication lang namin guys is through cellphone. Wala pang Facebook. Opo, wala pa. Totoo talaga, magte-text lang ako noon, maglo-load ako ng 30 pesos. Oo, mag-load ako ng 30 pesos para makatext sa kanya tapos reply. Ganun lang po yon talaga noon. Mahirap talaga, oo. Pero kailangan long engagement talaga kami. So, bumalik siya ng 2007, 2005. Bumalik siya ng 2005. Yun, na naman kami. Nagkita na naman kami po. So, ayun, napagkita namin, akala ko, yun na. Yung talagang seryoso na, hindi pa rin. Bumalik na naman siya dito sa Amerika. Bumalik na naman siya. Ayun. Akala niya kasi noon, may asawa na ako. Ako naman mahihain. I don't know how to, I can speak English 1, 2, 3. Even though
we go to college, but we're not using all the time that, that English. So that's the reason why we're not fluent in English. I'm not fluent in English. Really, I am not. So, ayun, ano lang kami, minsan tatawag yan siya sa akin, kukumustahin niya ako. Sabi ko, I'm doing good, I'm doing good. So, ayun, text pa rin ng text. Minsan magpapadala ako ng sa kanya, ng sulat. Kasi mahal din yung noon. Kahit magpadala ka ng sulat sa sa post office, mahal din ang bayad. So, ay, alam mo naman, wala akong trabaho. Doon lang ako sa auntie ko nakatira. O, pinapaaral lang nila ako. So, ayun. Na kami. Nag-text pa rin ng text. Ako, 30 pesos lang talagang kailangan kong i-load kasi makareply lang ako, makatext, ganun na. Sasabihin ko na ang lahat ng aking sasabihin sa kanya. Na pag hindi na ako makatext, you have to understand because I don't have money, blah, blah, blah. Alam mo na. So, maintindihan naman niya. So, 2007, ayun, naka-decide na ang papangkano ko. Naka-decide na ang asawa ko. So, he decided 2007. So, we just engaged 2007 in the Philippines. That was August 21, 2007. 2007. That's the day that we get engaged in the Philippines. Nag-engage kami. So, could you imagine, 2002, nakita. 3, 4, 5, 6, 7, 5 years akong nag-intay bago pa siya naka-decide. So, I'm very thankful. Nag-engage kami 2007. Ayun, umuwi na naman siya dito. And in 2008, ayan. So, prinasis niya po ang aking papilis for a fiancé visa. Fiancé visa kasi po, para madali niya akong makuha. Fiancé visa. Dito kami nagpakasal sa Amerika. So, pagka 2008, pumunta, ang tawag nito, I'm flying going here. December 8 December 9 ako guys umalis ng Pilipinas. December 9. Tapos dumating ako dito guys, December 10. Kasi late doon sa Pilipinas. Kahit na umalis ka doon December 9 kasi nauna doon ang sa Pilipinas. So pagdating 'di ba? So dumating ako dito December 10. December 10 dumating ako dito. So ayun, doon kami yung asawa ko noon, nasa nanay siya nakatira. Tumira ako with my mother-in-law. She is a very nice lady. Yeah. I'm so thankful with my mother-in-law because she is very nice. She treated me nice. So ayun, nasa taas kami, yung mother-in-law ko nasa baba. Yun, nagtatrabaho yung asawa ko. He's a truck driver, guys. Opo. So ayun, nagpakasal kami December 20. So December 20, 2008. 2008. So we almost married in 15 years. We're gonna be in 15 years this coming December 20. Yes. And then we have 3 kids. We have 3 kids, guys. Grayson, David, and Mark. David is 8 years old. My oldest son is Grayson. Is 12 years old. David is the second one. And the third one is Mark. Si Mark, 5 years old. Yes po. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo. Kahit na long engagement ang ko to my husband. Long engagement kaming dalawa, pero okay lang, worth it naman din, 'di ba? Kaya kayo guys, kung gusto niyo mag-asawa din ng kahit na matagal, okay lang 'yan. Huwag madaliin. Huwag magmadali kasi long engagement is better kasi you will know each other. Opo. Maano nyo talaga yung isa't isa, makikilala nyo kung sino siya. Kahit lalo na ngayon, may messenger na, may Facebook na, diba? Ganda kaya ngayon. Is a good
ano na, generation. Everything is in there. Oo, hindi ka na magbabayad. Kasi yung Messenger, yung Facebook, hindi ka na magbabayad sa Messenger. Oo, hindi tulad ko noon, nagbabayad. Kaya kayo guys, ang advice ko lang sa inyo, kahit matagal kayong hindi mo na pinakasalan, okay lang yan. Oo. Basta long engagements is better. Oo. Kasi makikilala nyo ang isa't isa guys. Kasi ako guys, could you imagine? 2002 kami nagkita o nag-engage kami 2007 and then 2008 makapunta ako dito. See, yung paghintay ko na yun, 'di ba? Naging worth it din. Kaya kayo guys, ano kayo guys, advice ko lang sa inyo. Huwag kayong magmadali. Oo, gusto nyo, pag makilala nyo, hindi mo na. Take time talaga yan guys, take time. Kasi yung asawa ko, sabi ko ba, tinanong ko siya, bakit tagal mo akong pinakasalan? Oh, tingnan mo yung edad mo, tumataas. Sabi niya, akala ko kasi hindi daw ako seryoso. Akala niya hindi ako seryoso, akala niya may asawa na ako. Sabi ko, wala nga akong noon, boyfriend. When we meet the first time we met each other, di ba? Kaya, thankful talaga ako. I'm so thankful with my husband and my kids. Oo. Kaya yun guys, ito po yung story ko. Opo, ang story ko po sa aking asawa. How I meet my husband po. Yan po. God bless and hope you enjoyed my video guys. And don't forget to subscribe and like and share. Ayan guys, thank you so much sa inyong lahat sa pakikinig sa aking story. How did I meet my husband? Yes, thank you po and God bless. Bye-bye po. Bye-bye.